going back to ano, no, before the break, we were talking about your advocacies. Tingin mo paano natin mababago yung mindset ng mga Filipinos? Kasi yun nga, ngayon napapansin mo, umaasa lang tayo sa mga politiko. Kaya ang daming mga nangangako di ba? That's true. Ngayon, anong ginagawa ng Voice of the Youth para mabago yung mindset na yun? Basically, yung Voice of the Youth talaga, we inspire, inform, involve, and empower young people. We inspire them to make a difference. Ano bang make a difference? Parang sinabi mong, you're a student, but what makes you different from other students? If you're a traditional student, pagtanda mo, traditional ka pa rin. So if there's something new sa'yo, halimbawa yan, ang grupo kasi namin, napakaraming ginagawa, pero magtaka ka, paano namin nagagawa nang walang pera? Ako naniniwala ko, lahat ng tao may something sa kanya na gusto niyang ilabas, gusto niyang express, gusto niyang gawin. Ang problem, no one supports that person. So, the Voice of the Youth Network is a network that will support you, your advocacy. Basta importante, mabuti ito para sa ibang tao, sa kapwa mo. So, andito kami para tulungan ka. We will find a way para ma-turn into reality yung iyong ideas. So, it's all about you, not the group. May mga different chapters ba kayo nationwide? Kasi nabanggit mo, meron kayo sa Mindanao. Yeah, oo. Marami. Almost all provinces, meron na. Paano sila pwedeng how can they get in touch with you? Online sa website namin, voti.org. Meron kaming website. Tapos ang ginagawa namin, binibigay lang namin yung blueprint. Kasi lahat sila may freedom to do it on their own Basta papaalam lang sa amin. Pero, rule number 1, no money involved. Para walang corruption, walang pera. Walang masisilip. Diba? Okay. Kasi, pwede naman Alam mo, doon ka magtaka. Ang dami ko nagawa sa buhay ko, nagawa ko sa ibang tao. Walang pera. Walang gumagastos pamasahe, pagkain, pero yung parang gobyerno sasabihin, hindi natuloy kasi walang budget. Ang kulang dito sa bansa to, leadership talaga. We have a leadership crisis. Anong leader? Siyempre, someone who leads and also follows. May servant leadership dapat din. So, paano mo mapapatunayan ng isang leader ay leader? Simple lang. Kung yung taong yan, yung politikong yan, meron tinayong organization or anything na meron siyang follower. Napakasimple. Leadership, kailangan may follower. Kung walang follower yung taong yan, sorry, but I don't think he has the right to become our next president. Yan. Ngayon, maraming gustong tumakbo. Ilan yung tatakbo yung presidents? 8. 8 ba? So, dapat ngayon pa lang, alamin na kung sino talaga yung pinaka-qualified, ano? Yan talaga. Alam mo, hindi ka pwedeng maging manager kung janitorial lang yung inano mo tinapos mo di ba? So, yung Voice of the Youth ba, you're also educating yung mga voters? Yes. Meron akong programa na ginawa. Kasi voting nga kami, Voice of the Youth. Meron akong program na ginawa, Vote of the Youth. Ano yun? Vote rin. Okay. It's more on how you will vote for someone. Ano yung intelligent voting na tinatawag? Na balang araw sana wag mong pagsisihan kung sino yung binoto mo. Yan ba yung iboboto mo? Yan ba yun? Gumawa nga akong kanta. Actually, dahil minsan nadidepress na rin ako sa the way our fellow Filipino think. Napasulat ako ng kanta ng 1 hour. Ganito yung pinakabanat niya. Sana meron pala tayong Facebook, hindi ko naibigay. Anyway, yung title niya, Boboto, Boboto ako. Double meaning, Boboto at Bobo ito. Parang ganon. But hindi ko naman dine-generalize na ito, kumbaga nasa sa iyo bilang isang tao kung paano mo siya i-accept. Kung feeling mo bobo kang botante, ikaw yun. So, ang tatlong persona yung nagsasalita. Isang kandidato, isang botante, at isang aktivista. Ang line niya ganito. Parang nagkakampanya na rap siya, rap version. Ang dating niya, mga kababayan ko, ako ipakinggan nyo. Lahat ng bagay, ibibigay ko sa inyo. Pati langit at lupa, paghahaluin ko. Basta ako lamang ang inyong iboto. Ayan. Ako ang mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Galing at talino ang inyong kailangan. Pangako ko, hindi ako magnanakaw. Subok na ako at hindi ako masisilaw.
Tapos may botante, puro na lang pangako, lagi naman napapako, padulasan mo lang ako para wala nang reklamo. Kahit na matalino, ang problema ako mismo nagpapabayad sa kandidato para lang sila iboto. Kaya ngayong halalan, ako ay tutunganga. Maghihintay na lang uli sa inyong mga biyaya. Kaya ngayong eleksyon, ang gagawin ko, tapos yung chorus niyan, boboto, boboto, boboto ako. Di ba? Boboto, boboto sila. Ni-launch mo na ba yan? Or Online siya, actually. online, pwedeng i-download. Parang independent, ano siya eh, independent na, ano yan, independent song na ginawa ko lang. Para advocacy. Pero wala tayong pinatutungkulan dito na ano. Walang specific na tao kasi masama yun. Pero ang point ko, maging matalino kang botante. Kasi lalo you have to research. Lalo na ngayon sa village namin, almost every hour, may mga sasakyan. Trompa. Oo. Recorrida tawag doon. Di ba? Mas maganda kung yan ang patugtog nila Sabi ko i-download na nila, palabas nila yung mga tao diyan sa ibang probinsya. Dapat download niyo 'yan, parinig niyo sa mga tao. Matututo kayo kasi wala pang lumalabas na advocacy song for how intelligent voting eh. Yung pagboto lang, yung how you will vote. Pero intelligent voting wala pa. Now, we only have a few minutes before we're going to end the show. Do you have any final words for our viewers? And at the same time, you can also promote your voice acting lessons. Okay, thank you very much. Para sa akin, ito ang pinaka-crucial na moment na election ng generation natin, mga kabataan. I'm still a youth. I'm just 30 years old, but turning 31 this May. But according to Republic Act 8044, I'm still a youth. Mag-isip tayo, mga kabataan. Ang future natin nandito na. Kumbaga, what will happen for the next 6 years will define our future. So, maging mapanuri tayo, maging matalino tayo sa pagboto. Dahil itong grupo namin, yung Voice of the Youth, meron kaming programa, yung Vote of the Youth na ilalabas namin sa internet. Ano ba talaga yung tunay na tinig at boses ng kabataan at ang boto ng kabataan ngayong eleksyon? Siguro doon muna tayo mag-focus. At naniniwala ako, kayo mga kabataan, lahat tayo magtatagumpay kung lahat tayo maniniwala sa sarili natin. Kaya magtulungan tayo, tulungan natin ang sarili natin at let's follow our dreams, our passion. So, pag ginawa niyo yan, hindi kayo magkakamali. At let's volunteer din sa lahat ng mabubuting mga advocacy sa bansa natin. And I would like to invite all of you to be part of our voice acting workshop. You can visit our website at www.creativevoices.com or .net. Or i-google nyo na lang, Voice Acting Workshop Philippines. Lagyan nyo na rin ang pangalan ko, Pocholo Gonzales. Or i-add nyo ako sa Facebook account ninyo, Pocholo Gonzales. Yun, Pocholo Gonzales. At meron rin akong website, pochologonzales.com. So, pwede kayong tumawag sa telephone number 239-6468. 239-6468. Alright? So, mamaya, abangan ninyo ang creative business with Lloyd Luna. Okay. Thank you very much, Cholo. Thank you. Now, the next show will be about creative business. Kayo na ni Lloyd, ano? Oo nga eh. Oo nga. Naghihintay na yata dyan ngayon. Overtime na tayo. Well, thank you very much for watching View from the Top. We hope we got you inspired. Till next week. Thank you very much. I'm your host, Fritz Kapulong.